Napapakagat-labi akong pinipigil na huwag mag-alpasa ng mga luha kung naipon na sa mga mata ko dahil hindi sa opisina nito ang binabagtas na daan. Parang may kung anong pumpigil sa akin na huwag bumaba nang huminto ito sa isang exclusive restaurant. Lalong lumakas ang kutob ko. Katatagpuin niya dito yung nag-message sa kanya kanina na sabay silang mag-aagahan. Tuluyang tumulo ang luha ko nang bumaba na ito at pumasok ng restaurant. Kaya mo to. Baka kaibigan niya lang kakatagpuin niya. Pagkausap ko sa sarili, nagpahid ako ng luha at makailang beses na tumikim dahil parang may batong bumukol sa lalamunan ko. Nangangatog ang mga tuhod kong dahan-dahan kung inihakbang papasok ng restaurant. Pasimple ko iginala ang paningin sa paligid at parang sinaksak ng paulit-ulit nang makita ito sa isang sulok na may kasamang lalaki. Tuluyang tumulo ang luha ko nang makitang humalik pa ang lalaki sa ulo nito. Parang pinipiga ang puso ko nang makumpirmang may iba na siya. Na lahat ng duda sa isipan ko kanina ay totoo. Nagsawa na nga siya sa akin. Marahil ay naghihintay na lamang siya ng pagkakataon para hiwalayan ako. Kaya panay ang lasing at hating gabi na kong uwian ako. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na maghiwalay ulit kami. Lalaban ako kahit pa hindi na niya ako gusto. Akman tatalikod na ako dahil hindi ko na kinakaya ang nakikita. Nang mabunggo ko ang isang waiter kaya natabig ko ang dala nitong agad na tumilapon sa sahig at naglikha ng ingay na ikinalingon ng lahat sa amin. Napayuko akong agad itong dinaluhan na maglinis ng kalat. I'm sorry. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Paumanhin ko na tinutulungan itong mamulot sa nagkalat na bubog mula sa mga basong dala nito. It's okay lang, sir. Pasensya na rin po kayo. Nahihiyang saad nito na natataranta ding mamulot sa mga kalat. I'll pay it. Napaangat ito ng tingin na umaluwalas ang mukhang kanina lang ay kitang takot at kabado. Thank you, sir. Napadaing ako nang kumirot ang daliri ko at nakitang tumutulo na ang dugo ko sa sahig. Hindi ko na malayang nasagi ko ang malaking bubog ng baso sa pagmamadaling matulungan nito. Sir, ang kamay niyo po'y dumudugo na. Tarantang saad nito na hinawakan ang kamay ko na pinipigilan ang pagtulo ng masaganang dugo. Okay lang ako. Maliit. Nabitin na sasabihin ko na may nagsalita sa likuran ko. What are you doing here? Napalunok ako at unti-unting tumayo nang marinig ang boss nito. Nangangatog ang tuhod kong dahan-dahan na pumihit paharap at bumungad ang kunot noong si Kate sa akin. Seryoso ito at hindi ko mabasahan ng emosyon ang kanyang mga matang walang kakinang-kinang na matiim na nakatitig sa aking mga mata. Pero lalo kong nadurog nang makita si Lance sa likuran nito. Napaiwas ako ng tingin dito na ngingisi-ngisi sa akin habang nakataas ang kilay. Napayuko ako para ikubli ang luha kong muling nag-alpasan. Ibig sabihin siya yung nag-text kanina? Siya ang rason kaya nalalamig na si Kate sa akin? Akala ko hindi na ito manggugulo pa. Yun pala'y nagpahinga lang ito. Pero bakit sa dinami-rami ng umaaligid sa kanyang lalaking pwede niyang ipalit sa akin ay sa taong ito pa? Ang mortal kong kaaway at kaagaw sa lahat mula pagkasilang namin hanggang ngayon. You okay? Your hand's bleeding. Natigilan ito sa akmang paghawak sana sa kamay ko na agad kong iniiwas kaya lalong napakunot-no itong tumitig sa mga mata ko. Long time no see. My dear stepbrother. Kumusta na? Masaglang singit ng epal sa likuran nito. Napairap ako dito at nanatiling tahimik na tila walang nararamdaman na parang wala pang alam sa mga nangyayari. Babe, hindi mo pa ba nasabi sa kanya tungkol sa atin? Para kong binuhusan ng nagyayalong tubig sa isinaad nito na napayapos pa sa bewang ni Kate na ikinalunok ko. Kahit gusto kong bawiin ang paningin sa kamay nitong nakayapos sa girlfriend ko, ay para akong napipilan na nagkasya na lamang sa pagtitig sa mga iyon. Mauna ka na sa kotse. May pag-uusapan lang kami. Nadigas ako sa isinagot nito na tila confirmation na may namamagitan nga sa kanila. At kung hindi ako nagkakamali, ay hihiwalayan na niya ako sa pagkakabisto ko sa kanila. No babe, sabihin mo na sa kanya ngayon ang tungkol sa atin. Pinal na sagot nitong ikinaangat na nang paningin ko sa kanilang dalawa
na nakatutok sa akin ng mga mata. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkakangisi nito sa akin nang makitang umiyak ako sa nakita at nalaman ngayong araw. Anong tungkol sa inyo? Kabado at nautal kong tanong na lalong ikinangisi nito at inakbayan si Kate na ikinalunok ko. Parang sinasaksak ako ng paulit-ulit na hindi man lang ito umangal sa pangaakbay ni Lance sa kanya kahit kaharap nila ako at alam naman itong nasasaktan ako. Okay, para hindi na mahirapan ang girlfriend ko, ako na magsasabi. Paninimula nitong ikinadurog ko lalo at hindi na mapigilang mag-alpasan ang mga luha. Shut up, Lance. Huwag mo kong pangunahan. Mahinang asit nito na sapat na para marinig ko. Bakit? Karalgal kong tanong na pinipigilan ang sariling pumiyok. Sabi mo ako lang. Sabi mo, protektahan mo ako. Nangako kang ako lang. Ako lang at wala ng iba. Bakit? Bakit mo ako niloko? Hindi ko na napigilang manumbat at mailabas ang nararamdaman ko. Ramdam ko nakatingin na sa amin ang lahat pero wala akong pakialam. Matiim akong napatitig sa mga mata nito na napaka-emotionless na tila wala lang sa kanya kahit nakikita niyang durog na ako sa mga oras na to. Ngayon, naniniwala ka na ba? Ako ang mahal niya. Ako ang binalikan niya. Nakipaglapit siya para paibigin ka at iiwanan kung kailan hulog na hulog ka na. Bakit na gagawin yan? Simple lang, Charles. To take revenge. Nakalimutan mo na ba kung paano siya nagmakaawa at lumuhod sa'yo noon? Pero dinurog at iniwasan mo pa rin. Pagmamalaking saad ni Lance ng uuyam na tono habang nakangising aso sa akin at nakayapos pa rin kay Kate. Natahimik ako at hindi makaapuhap ng isasagot dito. Para akong kinakapos ng hangin sa baga sa pagpipigil ko sa sariling magalit o magwala. Maigpit kong naikuyom ang kamao at nagpapanting ang panga na napatitig kay Kate at humihingi ng paliwanag sa paraan ng pagtitig ko pero tumulo na ang luha ko ay hindi ko pa rin mabakasan ng emosyon ang mga mata nito. It's time to wake up, Charles. Ngayong nabisto mo na kami ni Kate, the game is over. Binabawi ko na ang girlfriend ko sa'yo. Litanya pa nito sa pananahimik naming pareho ni Kate. Napailing ako at nagsusumamong tumingin kay Kate na tila nagpapaawa at saklolo dito. Wala na akong pakialam kahit pinapanood kami ng mga tao. Dahan-dahan akong lumuhod at mahigpit itong hinawakan sa kamay. Ramdam ko ang pagkirot ng sugat sa daliri ko at ang pagtulo ng dugo sa sahig pero hindi ko na ininda pa. Nanginginig ang buong katawan ko at lumuluhang tumingala dito. Nagsisinungaling lang siya, diba? Nakikiusap ako, baby. Umalis na tayo. Basag ang boses na pakiusap ko dito. He's not lying. Natigilan ako sa sagot nito kasabay ng pagbawi nito ng kamay niyang hawak ko. Bumalik ako sa iyo para iparamdam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin noon. Hindi totoong mahal pa rin kita. Matagal na kitang nakalimutan at si Lance talaga ang binalikan ko, Charles. Kinausap ko siyang bigyan ako ng oras para makapaghiganti sa iyo. Kaya inilihim ko ang relasyon namin sa lahat. Sad nito na matiim na nakatitig sa mga mata ko. Para kung sinasaksak sa mga narinig sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo at napailing-iling dito. Pero bakit pakiramdam ko nagsasinungaling ka? Napaiwas tingin ito at napalunok sa tanong ko. Tommy, binablockmail ka ba niya tulad ng ginawa niya sa akin noon? Baby, alam mo kung bakit kita pinagtabuyan noon. Minsan na tayo niyang sinira at pinaghiwalay. Kahayaan mo bang ulitin na naman niya ngayon? Muli ko itong hinawakan sa kamay at pilit na hinuhuli ang mga mata nito na umilap bahagya. Na hindi na makatingin sa mga mata ko ng diretsyo. Baby! Nakikiusap na pagtawag ko dito. Nagmamahalan kami. Plano na sana kitang hiwalayan pero naunahan mo ko. I'm sorry, Charles, pero hindi kita mahal. Madiing saan nitong pag akong ikinatawa kasabay ng pagragasan ng luha ko. Napailing akong mapait na napangiti dito na ngayon nakamata na sa akin at gaya kanina. Napaka-emotionless ng mga mata nito. Napahabol ako sa mga ito nang hilahin na nito si Lance palabas ng restaurant kaya muli ko itong pinigilan sa akmang pagpasok sa kotse nito. Hindi ako naniniwalang hindi mo ako mahal. Tama na, baby. Sabi mo ayaw mo ako masaktan. Bakit ngayon ikaw pa mismo ang nananakit sa akin, ha?
Pakiusap ko dito na muling hinawakan ang kamay nito. Wala na akong pakialam kung magmukha kong katawa-tawa at desperado sa mga oras na ito. Hindi ko makapapayag na maagaw pa siya ng iba sa akin, lalong-lalo na ang lens na ito. Hindi ka ba makaintindi? Parte yun ng plano para mapaniwala ka at nagpauto ka naman sa matatamis niyang salita. Akala mo talaga seryosohin ka na isang Kate Del Mundo? Ha? Gumising ka nga, Charles. Asik na Lance na nasa kabilang side ng kotse. Napakuyom ako ng kamaot sa naman nito ng tingin na napangisi at taas ng kilay. Nanguuyam ang mga tingin nito na nagpapahiwatig na panalo na siya at talunan ako. Enough, Lance. Hop in. Pag-awat ni Kate na tila nauubusan na rin ang pasensya. Nagnising demonyo pa ito bago pumasok ng kotse na naiiling. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin hindi mo ako mahal. Pinatatag ko ang boses ko at pinakatitigan nito sa mata. Umaasa na bawiin na nito mga sinabi dahil nasa loob naman na ng kotse si Lance. Pero para lang akong dinudurog ng sinalubong nito mga mata ko at diretsahang binitawan ang mga katagang nagpaguho ng mundo ko. Minahal kita. Pero noon yun. Hindi na ngayon. Ngayon, alam mo ba ang nararamdaman ko noong nagmakaawa ko ng mahalin at piliin mo? Pero sa bandang huli, iba ang pinili mo at pinamukha mo sa akin na hindi mo ako kayang piliin dahil hindi mo ako mahal. Yung nararamdaman mong sakit, Charles, ganyan din ang naramdaman ko noon. Ngayon, amanas na tayo. Bayad ka na sa pananakit mo ng damdamin ko. Huwag ka na magpapakita sa akin. Matagal ka nang burado sa puso ko. Yung lalaki nasa loob, siya ang totoong nagmamay-ari ng puso ko. Naiintindihan mo? Nangihina akong napaluhod habang tanaw ang kotse nitong palayo sa kinaroroonan ko. Hindi. Hindi ito totoo. Mahal niya ako. Nangako siyang ako lang mamahalin niya. Ako lang hanggang huli. Parang hibang na pag-alo ko sa sariling nakaluhod dito sa parking. Napayuko ako nang mawala na sa paningin ko ang kotse nito at hindi na mapigilang mapahagulhol na tila basang sisiw. Shit! What's happening? Ani Erica na bigla na lamang sumulpot at inalalayan ako makatayo kasama si Jessica. Para akong batang nakahanap ng kakampi sa biglaang pagsulpot ng mga ito sa oras mismo na kailangan ko ng masasandalang mga tunay na kaibigan. Sa Del Mundo ba napaiyak sa'yo, baby? Nagingit-ngit ang mga ngipin nitong bakas ang galit at awa sa mga mata nito. Napailing akong sumubsob sa balikat nito na ikinatigil nito pero kalaunay gumanta din itong yumakap na hinagod-hagod ako sa likod. Wala na kami. Hiniwalayan na niya ako. Naghihiganti lang pala siya. Parang batang pagsumbong ko sa mga ito. Kinabig naman ako ni Danica na isinubsob sa balikat nito habang sabay-sabay silang hinahagod ako sa ulo, braso at likod. Shh! Dana! Huwag mong isipin yan. Nakakasiguro kaming mahal na mahal ka ni Kate mula noon hanggang ngayon. Magtiwala ka sa kanya, Charles. Aalamin namin ang problema. Ani Danica sa malungkot na tono habang nakasubsob pa rin ako sa balikat nito at parang batang umiiyak. She's right, Charles. Sa Del Mundo, pakakawalan ka? Para tayo naghihintay sumikat ang araw sa kalagitnaan ng gabi noon. Napaka-imposible. Sagunda ni Jessica na siyang humahaplos sa ulo ko. Kahit paano ay naibsan ang bigat na daladala ko sa mga isinaad ng mga ito. Huwag ka nang umiyak, honey. Sasapakin ko ang Del Mundo na iyon sa pagpapaiyak sa'yo. Natatawang saad na Leia na mahinang ikinatawa ko at bumitaw na kay Danica na nagpapahid ng luha. Nakangiti ang mga ito sa akin pero hindi abot sa kanilang mga matang matiim na nakatitig sa akin na bakas ang awa, kaguluhan at simpatsya. Okay na yung batukan niyo siya nang magising at bumalik na sa akin. Natatawang pananakay ko sa biro nito na ikinatawa na rin ng mga ito na naiiling. Babatukan talaga namin ang Del Mundo na yun hanggang sa matauhan. Ani Erica na bakas ang kaseryosohan. Don't overthink, Charles. Mahal ka nun. Mas mahal ka pa nga niya kaysa sa amin kaya huwag ka na umiyak. Bukas o sa makalawa, siya mismo babalik sa'yo. We know Kate very well. May pinagdadaanan yun at malamang ay sinasarili ang problema. Tutulungan namin siya kaya huwag ka na mag-alala. Ani Danica na ngayon seryoso na silang lima
na isa-isa kong tinatapik sa balikat. Pilit akong ngumiti at tumango-tango. Kahit paano ay naibsan ang sakit sa dibdib ko sa pag-aalo ng mga ito at pagpapatatag sa nararamdaman ko. Sana nga, Danica. Sana nga. Kate's personal voice. Mahigpit kong hawak ang manibela habang pinaharurot na itong palayo ng restaurant. Hindi ko siya kayang makitang umiiyak, nasasaktan, nagmamakaawa dahil sa akin. Pigil-pigil ang sarili kong huwag tumulo ang luhang naipon na sa nanlalabo kong mga mata habang panakanakang sinusulyapan nito sa side view mirror. I'm sorry if I have to hurt you, baby. I promise I'll fix everything so that we can be together again. Just give me time, baby. God knows how much I love you and I'll do everything I can to protect you. Piping-usal ko habang nakatingin sa side mirror kung saan kita si Charles sa parking lot ng restaurant na nakaluhod at luha ang nakatanaw sa kotse kong papalayo. Sobrang bigat sa loob ko na sabihin sa kanya ang mga salitang makakasakit sa kanya pero kailangan kong magpanggap lalo na't kasama ko si Lance. At hanggang ngayon hindi ko pa nakukumpirma kung sino ang kasabwat niya. Malakas ang kutob kong may kasama siya sa panggugulo sa akin at pinupunteriya si Charles. Ang kahinaan ko. Sila lang ni Hannah ang makikinabang oras na maghiwalay kami ni Charles pero wala akong ebidensyang magpapatunay ng kutob ko kaya kailangan ko muna makipaglaro sa kanya. Ilang araw na ang nakalipas nang bigla itong sumulpot sa opisina ko. Napaangat ako ng mukha nang kumatok ang secretary ko at nagsalita sa intercom na may bisita ako kaya pinatuloy ko na lamang nang hindi inaalam ko sino. Nangunot-no ako nang bumukas ang pinto at niluwal noon si Lance na may matamis na ngiti at parang modelo lang kung maglakad na lumapit sa akin na nakaupo sa swivel chair ko kaharap ang nakatambak na files na kasalukuyang pinipirmahan ko. What brings you here? Ismid kong tanong na muling bumaling sa mga papeles. Napapailing na lamang akong naupo na lang ito sa kaharap kong swivel chair kahit hindi ko pinapaanyayahan. Ganyan ba isasalubong mo sa anak ng babaeng binulag at binaliw mo? Sarkastikong saad nito na ikinatigil ko sa akmang pag-signature. Ramdam ko ang matiim nitong mga matang nakatutok ngayon sa akin na ikinalunok ko. What are you saying? Inis at pa-inosenteng tanong ko't nagpatuloy sa pag-signature ng mga files sa table ko. Pagkak itong natawa na muling ikinahinto ko sa ginagawa. Oh, come on, Kate. Stop pretending. Kahit pulido ang pagkakabaril kay mommy, walang bakas ng armas na nag-uugnay sa'yo sa mga bodyguards mo. I know. You are the one who shoot her because of what they did sa lampang si Charles na iyon. May kadiinang saad nito na napahampas pa sa mesa ko. Really? Lampa pala ha? Kaya ba isang sapak lang sa'yo na walan ka ng malay at na ospital? And worse, nagsumbong ka kay Tito Frederick na pinagtangkaan kang patayin ng anak niya? So pathetic. I pity you. Nakangisim pang-uuyam ko at pinagdiinan ang salitang anak. Nagtagis ang panga nito at pinaningkitan ako na siyang lalo ikinangisi ko at taas ng kilay ko. Nakatsamba lang siya, kaya ako napuruhan. At kung mas pinaniwalaan man ako ni Daddy sa amin dalawa, yun ay dahil mas mahalaga, mas mahal at mas tuwala siya sa akin kaysa sa Charles na yun. Buong kumpiyansang saad nito na pag akong ikinatawa na napapailing. Natigilan ito at napaiwas na tingin sa mga mata ko. Are you sure about that? Alam mo ba yung kasabihang, blood is thicker than water? Because if not, then I'll tell you, hindi mo malalampasan si Charles sa puso ng ama niya. Why? We both know Charles is the only son of Tito Frederick, the missing heirs of Montardes Real Estate Corporations. Why don't you just accept the fact, Lance, na kahit anong gawin mo, hindi mo malalampasan o mapapantayan si Charles sa lahat ng bagay? Sa ama niya, lalo na sa puso ko. Nakangisim pang-uuyam ko. Kita ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito at napaiwas sa matiim kong pagtitig dito. Nandilim lalo ang mukha nito at kita ko ang pag-igting ng panga na nagpipigil ng galit pero hindi ako nagpasindak. Natinaasan pa ito ng kilay at napalukip-kip na sumandal ng swivel chair ko. May kailangan ka pa? Kasi kung wala na, the door is open, Lance. Saad ko sa mahaba-haba namin katahimikan. Masaya naman tayo dati, pero nang dumating niya. Masaya naman tayo dati, Kate. Pero nung dumating siya, nagbago na lahat.
Ano bang meron siya na wala ako, ha? Mahinahong saad nito na nakikiusap ang mga matang nanunubig at lumalamlam na. Napahinga ako ng malalim na napailing dito. Marami, Lance. Lahat ng gusto ko sa isang lalaki nasa kanya. Mula sa pagiging simple niya, magalang, mabait, maasikaso, maginoo, mapagmahal na tao lalo na sa magulang at higit sa lahat may takot sa nasa itaas. Lahat ng yan, Lance, wala sa'yo. Now tell me, paano ko siya hindi magugustuhan kung nasa kanya na ang lahat ng hanap ko? Bonus pang napakagwapo niya, matangkad at may magandang pangangatawan. Sa ugali man o itsura, wala ka sa kalingkingan niya. No, leave. I have a lot to do, and you're wasting my precious time. Pagtatapat ko na ikinalunok nito, pumalatay din ang sakit sa mga mata nito at nanubig at nagbabadyang tumulo. Akmang babalikan ko na ang binabasa ko nang bigla niyang hinawi ang mga papeles sa mesa kaya kumalat ang mga ito sa sahig. Nagulat ako nang malakas niyang inihampas sa mesa ang mga kamay at nanlilisik ang mga matang tumutok sa akin. Ganun ba? Tingnan natin kung may magagawa ka pa ngayon para iligtas ang ipinagmamalaki mong Charles na yun. Kate, nakiusap na ako pero nagmamatagas ka. Madiing asik nito na nagngingit-ngit ang mga ngipin. Natigilan akong napalunok na ikinangising aso nito. Mayapay hinugot ang cellphone sa bulsa nito at may tinawagan. Kumusta, target? Good. Hintayin niyo ang signal ko. Siguraduhin niyong sa ulo ang tama. Wala kang pakialam kahit ubusin niyo ang bala na magazine sa kanya. Just make sure na hindi niya sasikatan ng araw. Pagkausap nito sa kabilang linya na ikinakaba ko. Kahit hindi ko dinig ang sagot ng kausap nito ay nakatitiyak ako. Si Charles ang tinutukoy nito. Napapangisi itong ibinaba ang tawag at iniharap sa akin ang cellphone. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang makita doon, si Charles. Nasa balcony ito ng unit ko. Nakasandal sa glass railing sabang nagkakape at may pulang dot na nakatutok sa kanyang noo. Napakuyom ako ng kamaong marahas na napatayo at mabilis na kinuwelyuhan ito na hindi man lang mabakasan ng takot sa nakikitang galit sa mga mata ko. Ngayon, mamili ka, babe. Makikipaghiwalay ka at sasama sa akin? O bubulagta ang lalaking pinagmamalaki mo sa unit mo mismo? Paanas nito na nakangising pandemonyo. You're getting worse, Lance. Kagayang-kagaya ka ng ina mo. Mga baliw. Singhal ko. Nanginginig ang kalamnan ko sa kaisipang may nakatutok na sniper kay Charles at isang maling sagot ko lang ay mawawala na siya sa akin ng tuluyan. Tumawa ito ng malademonyo at lalong napangisi na napapailing. Siguro nga, baliw na rin ako. Baliw na baliw sa'yo kaya hindi ako magdadalawang isip na itumba ang Charles mo. Napailing ako pabalang na binitawan ito. Bakit ba ganyan na lang ang galit mo sa kanya, ha? Dahil inago niya lahat sa akin. Ikaw, si Daddy, ang buhay na meron ako at ngayon ang mommy ko nasa mental hospital lang dahil din sa kanya. Now tell me, bakit hindi ako magagalit sa kanya, ha? Bulyaw nitong nagpapanting ang panga sa galit. Pagak akong natawa sa isinaad nito na diskumpiyadong itsura. Una sa lahat, wala kang pag-aari, Lance. Simula pa lang kayo ng ina mo ng aagaw. Ibinalik lang ng panahon ng nararapat sa kanya. Kung may dapat na magalit dito si Charles, yun at hindi ikaw. Dahil siya ang tunay na tagapagmana ng Monterde. Hindi ang katulad mo simula umpisa. Peke ng pagkatao. Panguiyam ko na napapangisi dito. Napaiwas ito ng tingin na lumamlam muli ang itsura na halatang tinamaan at nasaktan sa mga isinaad ko. Pasalamat ka't mahal na mahal kita, Kate. Akala mo ba, hindi ko alam na ikaw din ang tumulong sa mag-inang iyon na makabalik ng mansyon? Binaril mo din sa mommy ng dahil sa Charles na yun. Ang laki na ng atraso mo sa akin at nag-umpisa lahat ng ito kay Charles. Now tell me, paano hindi aabot hanggang langit ang galit ko sa kanya, ha? Paano? 1 week, babe. I'm giving you 1 week to stay with him. After that, sasama ka na sa akin. I promise you, hindi siya masasaktan kung magpapakabait ka. Ikaw lang naman ang kailangan ko, Kate. Ikaw lang. At kung hindi ako sumunod, I sarcastic ask. Unti-unting nabura ang ngiti nito at dumili muli ang anyo. Then, prepare his coffee now, cause I won't hesitate to kill him anytime. 1 week, babe. You only have 1 week only to decide. I'm watching you. One wrong move, Charles will die. Madiim banta nito. Ngumiti itong dumukwang na napahalik sa noo ko sa pagkakatulala ko.
Natabi ko ang kamay nito nang mabalik ang ulirat ko na nakahaplos ito sa pisngi ko na matamang pinakatititigan ako. Napayuko akong pasimpleng nagpahid ng luha habang planteng nakasandal sa upuan. Ang katabi kong sisipol-sipol pa. I'll do everything to protect you, baby. Maghintay ka lang. Babalikan kita. I promise. Piping usal ko at pinaharurot na ang kotse palayo sa lugar na pinag-iwanan ko dito. Matapos kong maihatid dito sa apartment dito ay bumalik na ako sa kumpanya. Gustong gusto ko nang puntahan si Charles para aluin at magpaliwanag pero alam kong ikapapahamak niya ito. Mautak maglaro si Lance. Nakatitiyak akong napapanood niya bawat galaw ko para makasigurong hindi ko siya maiisahan. Pagdating ko ng opisina, hindi na ako nagulat na naabutan dito ang mga kaibigan ko. Sabay-sabay pang napatayo ang mga ito na galit ang facial expression na matiim na nakatitig sa akin. And I know, because of Charles. Before I get in the car, I immediately texted Danica to fetch Charles at Hira's restaurant, one of the most exclusive restaurant in town. Ayoko namang iwanan na lang ito basta-basta sa ganoong sitwasyon. Hindi ko kaya. What's happening to you, ha? Singhal ni Danica na kinuwelyuhan ako. Agad naman nagsilapitan ng apat at pinaghiwalay kaming dalawa. Hawak ko ni Karina at Erica habang hawak siya ni Leia at Jessica. Please, calm down. Hindi mareresolba ang problema kung galit ang umiiral sa atin, Danica. Please. Ani Leia sa nangungusap na tono. What was that, huh? Why do you have to do that? Danica shouted again while pointing me. I can see anger in her eyes that makes me sigh. Because I'm done playing with him now. So please, leave me alone. Malumanay ko sagot na bigla akong sinapak ni Erica na katabi ko kaya napasubsob ako sa pagkabigla. Kate! Karen screamed and immediately covered me. Erica, ano ba? Bakit mo siya kailangan saktan? Buliyaw na Jessica at inalalayan nila ako ni Karen na makatayo. Para magising na siya sa pinagagagawa niya. Nakita niyo naman ang itsura ni Charles? Tapos ito sasabihin niya sa atin? Ang iwanan siya at huwag makialam? Damn you, Del Mundo! Damn you! Una pa lang hindi na ako nagkulang na paalalahanan kang hindi ang uri ni Charles ang pinaglalaruan pero ano ha? Kinulit mo pa rin? Pagkatapos ng lahat-lahat, ha? Ngayon mo pa talaga gagawin ng guntong kagagahan? Natahimik kami sa nanggagalaiting bulyaw nito na dinuduro-duro ako. Hoy Kate! Kung tingin mo palalagpasin ko ang pananakit mo sa kanya nang wala kang sapat na dahilan, nagkakamali ka. Dahil ako mismo ang bubugbog sa'yo. Pagtutuloy pa nito na nagngingit-ngit ang mga ngipin habang kuyom ang mga kamaong nanlilisik ang mga mata sa akin. Enough! We're here to solve the problem, hindi para magkasakitan. Pagpapagitna na ni Leia sa umiinit naming sagutan. Come on, buddy. Don't fool us. What's going on? Baling nito sa akin na may nahon ang tono at puno ng pag-aalala ang nagsusumamong mga mata nito. I took a deep breath before facing them. Sorry if I didn't inform you this. The truth is, I'm just taking revenge for what he did to me 8 months ago. Damn you, Del Mundo! Erica shouted na muling sunugod akong malakas na sinapak sa panga na ikinaikot muli ng paningin ko at napaupo sa sahig. Erica, stop it! Bulyaw na Jessica na naluluhang muli akong dinaluhat itinayo na hinang-hina. I look at Danica and simply blink my eyes to her. That makes her smile and I'm glad she got me. Is this really your plan, buddy? To hurt him the way he hurt you before? Danica calmly asked. I nodded that makes her sigh. Let's go, ladies. Matanda na siya para mangialam tayo sa desisyon niya. Pag-akay nito sa apat. Are you insane, Danica? Hindi na tamang ginagawa niya. Erica screamed again. Enough! Charles deserved that kind of pain. Have you forgotten how he broke Kate's heart 8 months ago? We all witnessed how Kate begged him, how she lowered her pride, reputation and dignity just to please him. But what did he do? He chose Hannah against Kate. Now tell me, is there something wrong about hurting him back? Masisisi ba natin si Kate kung magiganto siya? Si Kate ang una nating naging kaibigan, bago si Charles. Bulyaw nito. Napailing-iling naman sa Erica na pagak na natatawa.